Senyales na sobra ka nang nagbibigay at panahon na para tumigil. Stoic philosophy. Napansin mo ba? Ikaw yung laging nauuna. Nauuna mag-text. Nauuna magparamdam. Nauuna magmahal. Pero sa dulo, ikaw rin yung nauunang mapagod. Hindi mo kasalanan na mabait ka. Pero minsan ang kabaitan kapag sobra, nagiging lason din sa kaluluwa. Ang dami sa atin, lumalaking tinuruan na magbigay ka palagi. Sabi nila kapag mabait ka, babalik din sa iyo ang kabutihan. Pero ang hindi nila tinuro, paano kapag hindi bumalik? Paano kapag lahat ng binigay mo nauubos na pala yung sayo? May kaibigan akong si Mira. Si Mira, typical na mabait na tao. Yung tipo ng laging available kapag kailangan ng iba. Pag may problema ang kaibigan niya, siya ang takbuhan. Pag may project sa school, siya ang gumagawa halos lahat. Pag may kailangan, siya ang unang tinatawagan. Pero alam mo kung kailan siya kinukumusta? Kapag may kailangan ulit sa kanya. At minsan hindi mo agad napapansin yung ganitong klase ng cycle. Kasi sa simula masaya eh. Ang sarap tumulong. Ang sarap magmahal. Pero habang tumatagal, mapapaisip ka, bakit parang ako na lang lagi ang nag-e-effort? Kapag laging ikaw ang nauuna, napapagod ka nang hindi mo napapansin. Unti-unti kang nawawala. Yung energy mo, ubos. Yung oras mo, laging nauubos para sa iba. At yung sarili mo, nawawala sa gitna ng lahat ng pagbibigay mo. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Pero paano mo marirealize yon kung bawat araw, iniikot mo ang mundo mo sa kung ano ang gusto ng iba? May point sa buhay ni Mira na napansin niya, kahit gaano siya kabait, kahit gaano siya magsakripisyo, kapag hindi niya nagawa ang gusto ng mga tao, siya pa rin ang masama. At doon siya natahimik kasi na-realize niya, hindi pala totoo na kapag binigay mo lahat, mamahalin ka rin ng totoo. Minsan kapag masyado kang nagbibigay, ang tingin na sayo ng iba, hindi bilang tao, kundi bilang option. The Senyales Battle 1, ikaw laging unang gumagawa ng paraan. Kung ikaw yung laging unang nag-aabot ng kamay, unang nagsosorry kahit hindi mo kasalanan, unang nagte-text kasi natatakot kang mawalan ng koneksyon, baka oras na para magtanong, bakit ako palagi? Sabi ni Epictetus K, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kaso, paano kung ang reaksyon mo palagi ay, ako na lang ulit? Kahit alam mong pagod ka na. Ang sobrang pagbibigay minsan ay hindi pagmamahal, kundi takot. Takot mawalan. Takot mapag-iwanan. Takot na baka hindi ka na mahalin kung hindi ka palaging available. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang mga taong hindi marunong huminto para sa'yo. Short story. 1. Ang kape ni Lira. Si Lira, isang barista sa maliit na cafe. Araw-araw siya yung pinakamaaga sa shift. Siya yung laging naglilinis, nag-aasikaso ng iba kahit hindi naman niya trabaho. Lahat ng tao gusto niya mapasaya. Isang araw dumating yung manager niya, galit. Bakit daw malamig ang kape ng regular na customer? Si Lira agad humingi ng tawad kahit hindi siya ang gumawa. At nang tanungin siya ng coworker niya kung bakit siya nag-sorry, ang sagot niya lang, kasi ayokong may magalit. Mas okay na ako na lang. Ganon tayo minsan, di ba? Tinatanggap lahat ng sisi, lahat ng bigat, kahit hindi naman sa atin dapat. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo, wala ka ng lakas tumawa. Wala ka ng gana bumangon. Kasi kahit anong gawin mo, pakiramdam mo kulang pa rin. Solution 1. Tanggapin na hindi lahat ng tahimik ay payapa. Ang solusyon? Simulan mong tanggapin na hindi lahat ng tahimik ay payapa. Minsan, tahimik ka lang kasi pagod ka ng magpaliwanag. Pero deep down, puno ka na. Kaya na ngayon, subukan mo ito. Kung lagi kang nauuna, huminto ka muna. Huwag kang mag-text. Huwag kang magparamdam. Hayaan mong sila naman ang gumawa ng paraan. Kung hindi nila kaya, di ibig sabihin, hindi ikaw ang problema, kundi sila. 4 Senyales Treasures 2, ikaw ang laging sumasalo. Ito yung tipo ng tao na parang sponge. Lahat ng problema ng iba sinisip-sip mo. Ikaw ang shock absorber, ikaw ang tagapamagitan, ikaw ang comfort zone ng lahat. Pero tanong, kapag ikaw ang may problema, sino ang sumasalo sa'yo? Sabi ni Seneca, he who is brave is free. At alam mo kung anong uri ng tapang ang tinutukoy niya? Yung tapang na kayang sabihing, hindi ko na kaya ngayon. Hindi selfish yon, tao ka rin. Short story 2, ang pinggan ni Rico. Si Rico, isang tatay. Araw-araw, siya yung kumakayod para sa pamilya. Kahit pagod, ngingiti siya. Kahit may sakit, papasok pa rin. Hanggang sa isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, nahulog yung isa at nabasag. Tahimik lang siya, pero may luwang tumulo.
Hindi dahil sa pinggan, kundi dahil pakiramdam niya siya na yung nabasag. Ganon tayo minsan. Sinisipsip natin lahat ng problema ng mundo hanggang sa sarili nating kaluluwa hindi na makahinga. Solution 2. Itigil ang pagpapakahero. Hindi mo kailangang maging tagasalo ng lahat. Hindi mo kailangang ayusin ang bawat tao. Minsan, ang tunay na kabaitan ay yung marunong ding magsabing, hindi muna ngayon. Ang stoicism, hindi ibig sabihin walang emosyon. Ang ibig sabihin lang, marunong kang pumili kung saan mo ilalagay ang puso mo. Hindi mo kontrolado ang lahat ng tao, pero kontrolado mo kung paano mo aalagaan ang sarili mo. Senyales na 3, ikaw ang laging nagpapasensya. Okay lang? Gets ko naman. Hindi ako lang to. Ilan beses mo na bang sinabi yan kahit hindi naman talaga okay? Sabi ni Marcus Aurelius, the best revenge is to be unlike your enemy. Pero hindi ibig sabihin maging martyr ka. Hindi lahat ng pagpapasensya ay tanda ng strength. Minsan tanda na ng pagod. Kapag lagi kang nagpapasensya, natututo ang ibang tao na abusuhin yung kabaitan mo. At ang masakit, ikaw pa rin ang magmumukhang masama kapag minsan ay pumalag ka. Short story 3. Ang ilan ng kandila. Isang gabi, si Ana ay gumawa ng 10 kandila para sa mga kaibigan niya. Isa-isa niyang sinindihan ito gamit ang sarili niyang apoy. Ang ganda, ang liwanag. Pero pagtingin niya sa sarili niyang kandila, ubos na. Ganun ang taong sobrang nagbibigay. Pinapailaw mo ang iba, pero nakakalimutan mong ikaw rin. Kailangan mo rin ng liwanag. Solution 3. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Hindi mo kailangang laging magpasensya. Minsan, kailangan mo ring pakinggan ang sarili mong hinaing. Magpahinga. Umalis muna sa mga sitwasyong pinipilit ka lang ngumiti. Kasi hindi mo kailangang manatili sa lugar na paulit-ulit kang inuubos. Ang stoicism ay hindi pagtitiis. Ito ay pagtanggap. Pagtanggap na may mga bagay na hindi mo kontrolado at okay lang na piliin mo ang katahimikan mo. Si Mira, si Lira, si Rico, si Anat, so iba't ibang muka. Pero iisa lang ang kwento. Mga taong sobrang magbigay hanggang sa hindi na nila makilala kung sino sila kapag wala ng hinihingan. Pero alam mo kung ano ang maganda. Lahat sila natutong tumigil. Si Mira natutong huwag mo nang mag-chat. Si Lira natutong humindi. Si Rico natutong umupo at umiyak. At si Ana natutong hayaan ang sarili niyang kandila na muling magliwanag. Kung habang pinapakinggan mo to, parang may kumurot sa dibdib mo. Baka isa ka sa kanila. At kung oo, pakinggan mo to. Hindi mo kailangang tumigil magmahal. Kailangan mo lang matutong magbigay ng may hangganan. Kasi kapag ubos ka na, wala ka nang maibibigay kahit sa mga taong tunay na karapat-dapat. Kaya bago ka muling magbigay, tanungin mo muna ang sarili mo. May natitira pa ba para sa akin? At kung wala na, panahon na para huminto. Hindi para sumuko, kundi para muling mabuo. You owe yourself the love that you so freely give to others. Alam mo yung pakiramdam na kahit alam mong nasasaktan ka na, hindi mo pa rin kayang umalis? Yung tipong nagbibigay ka hindi dahil gusto mo, kundi dahil takot kang mawala siya. Kung ganito ka, baka hindi na pagmamahal yang nararamdaman mo. Baka attachment na. At sabi nga ni Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Minsan, kailangan mong magmukhang masama sa mata ng iba para lang maprotektahan ang sarili mong kaluluwa. Ang isa sa pinakamapait na katotohanan sa buhay ay ito. Kapag sanay ka ng magbigay, natatakot kang tumigil kasi baka doon ka mawala sa eksena ng mga tao. Kaya kahit wala ka na, pipilitin mong magbigay. Kahit hindi na masaya, pipilitin mong mangumiti. Kahit alam mong mali na, pipilitin mong manatili. Bakit? Kasi natatakot kang mawalan ng koneksyon. Pero isipin mo ito. Paano kung yung pinipilit mong hawakan, matagal na ring bumitaw, at ikaw na lang ang kumakapit sa tali? Sabi ni Marcus Aurelius, let go of your attachment to what you cannot control. Kapag sobrang takot kang mawala, nagiging alipin ka ng mga bagay na hindi mo naman dapat kontrolin. Hindi mo mapigilan ang paglayo ng tao. Hindi mo mapigilan ang paglamig ng relasyon. Pero kaya mong pigilan ang sarili mong mawasak sa proseso. Senyales number 4, takot kang mawalan. Ito yung unang senyales ng sobrang pagbibigay. Takot kang mawala, kaya lagi kang nauuna. Ang totoo, hindi mo ginagawa yon dahil gusto mo lang maging mabait. Ginagawa mo yon kasi takot kang hindi ka na mahalin kapag hindi ka nagbigay. Si Rina, isang college student, lagi siyang may baon pero halos hindi niya nagagamit. Bakit? Kasi lagi niyang nililibre yung mga kaibigan niya. Tuwing may magyayaya siya agad, ako na, treat ko. At isang araw nagkamali lang siya ng sagot, hindi siya nakasabay. Pagbalik niya parang iba na ang trato ng grupo.
Doon niya naramdaman yung sakit. Akala ko kaibigan ko sila, pero siguro gusto lang nila kung ano ang kaya kong ibigay. Solusyon 4, matutong matakot sa mali. Takot ka mawalan, oo. Pero mas matakot kang mawala sa sarili mo? Sabi ni Seneca, "He suffers more than necessary who suffers before it is necessary." Ibig sabihin, minsan takot ka pa lang, pero parang pinaparusahan mo na ang sarili mo, kahit wala pa naman talagang nangyayari. Hindi mo kailangang pilitin lahat manatili. Kasi ang mga taong totoo sa'yo, hindi mo kailangang habulin. Lalapit yan kahit hindi mo tawagin. Short Story 1, Ang Lobong Bitbit ni Maya. Isang gabi, si Maya ay may hawak na lobo. Sobrang ganda nito. Kulay asul, may ilaw pa sa loob. Kaya kahit sumasakit na ang kamay niya sa tali, hindi niya ito binitiwan. Hanggang sa bandang huli napansin niya, dahil sa higpit ng kapit niya, pumutok ang lobo. Ganon din sa buhay. Minsan dahil sa sobrang takot mong mawala ang isang bagay, ikaw mismo ang sumisira nito. Senyales number 5, takot kang sabihin ang tunay mong nararamdaman. Kapag sobrang nagbibigay ka, madalas tahimik ka rin kasi iniisip mo, baka magalit sila kung magsalita ako. Sabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." At minsan, ang pagiging mabuting tao, hindi ibig sabihin tatahimik ka lagi. Minsan, kailangan mo ring ipaglaban ang sarili mo. Si Tony, isang girlfriend na laging nag-a-adjust. Kapag may tampuhan, siya agad ang nagsosorry. Kapag may pagkukulang ang partner niya, siya pa rin ang bumabawi. Pero isang araw, napagod siya. Sinubukan niyang magsabi ng totoo. "Pagod na ako lagi ang nag-aayos." At alam mo ang sagot sa kanya? "Bakit ngayon mo lang sinabi?" Yun ang masakit. Kasi minsan, akala mo kapag nagsalita ka, mawawala sila. Pero ang totoo, kapag hindi ka nagsalita, ikaw ang unti-unting mawawala. Solusyon 5, kahit mawalan ka, wag mong iwala ang boses mo. Kapag natutunan mong magsalita, hindi ibig sabihin nun na nawawala ka. Ibig sabihin lang, natututo ka ng ipaglaban ang sarili mong katinuan. Ang Stoicism ay hindi pagtitiis ng tahimik. Ito ay pagtanggap at karunungan. Hindi mo kailangang manahimik sa harap ng kawalan ng respeto. Ang kailangan mo lang, lakas ng loob na lumayo sa kung saan hindi ka pinapakinggan. Short Story 2, Ang Ibong Takot Lumipad. May ibong nakakulong sa hawla. Araw-araw pinapakain siya ng amo niya, binibigyan ng tubig, safe siya. Pero nakatingin lang sa langit, tahimik. Isang araw binuksan ng amo ang hawla, pero hindi siya lumipad. Bakit? Kasi natakot siyang baka sa labas. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Pero alam mo, dumating din yung oras na kumapit siya sa hangin at doon niya naramdaman kung gaano pala kasarap ang kalayaan. Senyales number 6, lagi kang umaasa na magbabago sila. Isa ito sa pinakamapait na senyales. Kasi kapag sobrang nagbibigay ka, nagiging bulag ka rin minsan. Sinasabi mo sa sarili mo, magbabago rin siya. Siguro pag nakita niyang totoo ako, marirealize niya rin. Pero habang umaasa ka, unti-unti ka ring nasisira. Sabi ni Epictetus, "When someone is properly grounded in life, they do not look outside themselves for approval." Kapag alam mo ang halaga mo, hindi mo kailangang hintayin na makita yun ng iba. Short Story 3, Ang Plantang Laging Binubuhosan. May halaman si Leo. Araw-araw dinidiligan niya kahit maulan. Sabi niya, kailangan kong siguraduhin na hindi siya mauuhaw. Pero pagdating ng isang linggo, namatay yung halaman. Bakit? Kasi nasobrahan sa tubig. Ganon din sa pagmamahal. Kapag sobra, hindi na nakabubuhay. Nakakasakal na. Solusyon 6. Ang tunay na pagmamahal ay may hangganan. Ang pagmamahal ay hindi dapat sukatan ng kung gaano mo kayang tiisin, kundi kung gaano mo kayang unawain ang sarili mo habang nagbibigay. Hindi selfish na piliin mong tumigil. Hindi kasalanan ang magmahal ng may hangganan. Kasi ang tunay na pagmamahal hindi nang aalipin, ito ay nagpapalaya. Reflection moment. Si Rina natutong humawak ng pera niya. Si Tony natutong magsalita. Si Maya natutong bumitaw. At si Leo natutong maghintay bago magdilig ulit. Lahat sila natakot mawalan, pero nung binitiwan nila yung takot na yon, sa kanila natagpuan ang kapayapaan. Kung habang pinapakinggan mo to, may mga taong pumasok sa isip mo. Baka yun na yung sign. Hindi mo kailangang hintayin na maubos ka muna bago ka huminto. Hindi mo kailangang matakot na mawala. Kasi minsan, yung pagkawala, dun ka lang talaga magsisimulang matagpuan ang sarili mo. Kaya sa susunod na matakot kang tumigil, alalahanin mo to. You only lose what you cling to. Buddha. At minsan para mahanap mo ulit ang kapayapaan, kailangan mong bitawan ang mga bagay na matagal mo nang pinipilit manatili.
The moment you stop chasing is the moment peace starts chasing you. Natry mo na bang tumingin sa salamin, tapos hindi mo nakilala yung nakikita mo? Hindi dahil nagbago ka ng itsura, kundi dahil matagal mo nang nakalimutan kung sino ka. Sobrang nagbigay, sobrang nag-adjust, sobrang nagpasensya, hanggang sa wala nang natira, kundi yung version ng sarili mong ginawa para lang mapasaya ang iba. Sabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be one." Pero paano mo magiging good kung hindi mo nakilala kung sino ka? Kapag sobrang nagbibigay ka, unti-unti kang nagiging anino. Hindi mo na alam kung ano ang gusto mo. Hindi mo na alam kung saan ka masaya. Kasi lahat ng desisyon mo nakabase sa kung ano ang makakapagpasaya sa iba. Akala mo okay lang. Pero sa totoo lang, unti-unti kang nawawala. Kapag lagi mong inuuna ang lahat, darating yung araw na hindi mo na alam kung anong ikaw pa ba ang totoo. Sabi ni Seneca, "If a man knows not to which port he sails, no wind is favorable." Kung hindi mo alam kung saan ka papunta, kahit gaano kaganda ang hangin, walang direksyon yan. At ganun din sa buhay. Kahit gaano ka magmahal, kahit gaano ka magsakripisyo, kung hindi mo alam kung sino ka, madali kang madala ng agos ng iba. Senyales Tavian, nakakalimutan mo na ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo kapag tinanong ka, ano bang gusto mong gawin para sa sarili mo? At hindi mo na alam ang sagot, baka ito na yung senyales. May kilala akong si Ira. Dati siyang mahilig magpinta, pero nang magkaroon siya ng partner, lahat ng oras niya binigay niya sa relasyon. Lumipas ang taon, napansin niya hindi na siya humahawak ng brush. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil takot siyang baka isipin ng partner niya na wala siyang oras. Hanggang sa isang araw iniwan siya, at doon niya lang naalala, ang huli niyang painting ay noong araw bago niya ito nakilala. Solusyon 7, balikan mo ang mga bagay na nagpapaalala kung sino ka. Hindi mo kailangang bumalik sa lahat, pero balikan mo kung sino ka bago ka natutong matakot mawalan. Sabi ni Epictetus, "Know first who you are and then adorn yourself accordingly." Kaya kung dati kang mahilig magpinta, magsulat, sumayaw, o kahit simpleng manahimik habang umiinom ng kape, balikan mo yon. Kasi minsan, hindi mo kailangang maghanap ng bagong simula. Minsan kailangan mo lang balikan ang sarili mong iniwan. Short story 1, ang lumang tindahan. Isang araw, may matandang babae na laging dinadaanan ng mga tao. Dati siyang may tindahan. Pero dahil gusto niyang tumulong sa lahat, pinamimigay niya ang lahat ng paninda niya. Hanggang sa isang araw, wala nang natira sa kanya kundi bakanteng mesa at mga lumang resibo. Pero nang tanungin siya kung bakit hindi siya nalulungkot, sabi niya, "Hindi ko alam kung paano magsimula ulit. Ganun din tayo. Minsan, hindi dahil ayaw nating magsimula, kundi dahil nakalimutan na natin kung paano maging tayo." Senyales, Sir 8, nagiging tao ka na lang para sa iba. Ito yung pinakamabigat na senyales kapag ang halaga mo nakadepende na sa kung anong silbi mo sa ibang tao. Kung hindi ka nila kailangan, pakiramdam mo wala ka ng kwenta. Sabi ni Marcus Aurelius, "A man's worth is no greater than the worth of his ambitions." Pero paano kung ang ambition mo ay ang mapasaya lang ang lahat? Kahit kapalit ay sarili mong katahimikan? Short story 2, ang salamin ni Joe. Si Joe, isang makeup artist. Araw-araw inaayos niya ang mukha ng iba. Lahat ng tao pinapaganda niya. Pero isang araw napansin niya, hindi na niya matandaan kung kailan niya huling inayos ang sarili niya. At nang tumingin siya sa salamin, ang sabi niya, "Sino ka?" Minsan ganun din tayo. Mas madali nating ayusin ang iba kaysa ayusin ang sarili nating sirang parte. Solusyon 8, ihiwalay ang halaga mo sa papel mo sa buhay ng iba. Ang tunay na halaga mo hindi nakadepende sa kung anong ginagawa mo para sa iba. Hindi ka kailangang maging ina, anak, kaibigan o partner para lang maging mahalaga. Mahalaga ka dahil ikaw ay ikaw. Sabi ni Seneca, "No man can set in order what is disordered unless he has first set himself in order." Kaya bago mo ayusin ang mundo, ayusin mo muna ang sarili mong puso. Hindi selfish yon, iyon ay karunungan. Proof, reflection moment. Si Ira bumalik sa pagpipinta. Si Joe nagsimulang mag-ayos ng sarili niya muli. At pareho nilang na-realize, hindi mo kailangang maging perpekto para magmahal. Kailangan mo lang huwag kalimutan kung sino ka habang nagmamahal. Kapag alam mo kung sino ka, hindi ka matatakot mawalan. Kasi alam mong kahit mawala ang lahat, may matitira pa rin ikaw. Kung ngayong gabi habang pinapakinggan mo to, parang biglang naging tahimik ang isip mo, baka ito na yung moment na hinahanap mo. Bumalik ka sa sarili mo. Kunin mo ulit yung mga parte mong iniwan mo para sa iba. Balikan mo yung taong minsan mong nakalimutan sa sobrang pagbibigay.
Kasi tandaan mo, when you forget yourself, you serve no one. Epictetus. Hindi mo kailangang tumigil magmahal. Kailangan mo lang matutong mahalin ang sarili mo habang nagbibigay. You were not born to lose yourself in others. You were born to remember who you are. Hindi mo napapansin, pero habang binibigay mo lahat sa iba, unti-unti mong nalilimutan kung paano magmahal sa sarili. At kapag dumating yung araw na wala nang natira, saka mo lang marirealize, bakit parang ako na lang lagi ang ubos? Sabi ni Seneca, no man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself. Kaya siguro pinadaan ka ng buhay sa sakit para mapatunayan mo sa sarili mo na kaya mong bumawi. Sa dami ng ibinigay mo, sa lahat ng inintindi mo, sa mga gabing umiiyak ka pero ngumiti pa rin sa umaga, nasanay ka ng magpanggap na okay lang, pero hindi ka na okay. Nagsimula ka ng mapagod, hindi sa iba kundi sa sarili mo. Yung tipong pag-ising mo, parang wala ka ng gana. Yung dating masayahin, biglang tahimik na lang. At sa loob-loob mo ang tanong, sino na ba ako kung hindi yung laging nagbibigay? Senyales 9. Wala ka nang nakikitang halaga sa sarili mo. Kwento muna tayo. Si Lara, dati siyang palangiti, maingay at laging may ambisyon. Pero simula nang pumasok siya sa isang relasyon na puno ng pag-aalaga at sakripisyo, unti-unti siyang nagbago. Masaya siya sa una kasi pakiramdam niya siya yung ilaw. Pero paglaon, siya na lang yung nagbibigay ng liwanag habang unti-unti siyang nauupos. Dumating sa punto na kapag tiningnan niya ang salamin, hindi na niya kilala yung sarili niya. Hindi na siya yung babaeng dating puno ng pangarap, kundi yung babaeng pagod, tahimik, at umaasang may babalik. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing about what a good man should be one. Kung sa Stoic terms, kapag nawawala ka na sa sarili mo, ang kailangan mo ay hindi validation, kundi virtue. Ang kabutihan na hindi umaasa sa kapalit. Ang kabutihang nagsisimula sa loob. Lara tried to find her worth sa mga taong hindi marunong magbigay. Pero habang hinahanap niya sa iba, lalo lang siyang lumalayo sa totoo niyang halaga. Ganyan din tayo minsan. Hinahanap natin ang pagmamahal sa mga lugar na unti-unti tayong sinisira. Hinahanap natin ang halaga sa mga taong pinaparamdam na wala tayong kwenta. Pero ikaw narinig mo na siguro to. You cannot pour from an empty cup. Hindi mo pwedeng ibigay ang kapayapaan kung ikaw mismo gulo sa loob at hindi mo makikita ang sarili mong halaga kung patuloy mong ibinabase ito sa kung gaano ka pinapansin ng iba. Kaya ito ang kailangan mong gawin. Balikan mo ang sarili mo. Balikan mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo noon. Balikan mo yung mga pangarap mong naiwan dahil masyado kang nag-adjust. At higit sa lahat, patawarin mo yung sarili mo. Hindi ka mahina dahil napagod ka. Hindi ka tanga dahil umasa ka. At lalong hindi ka selfish kapag pinili mong alagaan ang sarili mo ngayon. Sa Stoicism, tinuturo na ang tunay na kalayaan ay nasa self-control. Hindi mo kontrolado kung paano ka tinrato ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. At kapag pinili mong bumangon kahit wasak, dun mo makikita kung gaano ka kalakas. Senyales 10. Kapag natatakot ka ng maging mabait ulit, Diyos ang huling senyales at madalas ito yung pinakamasakit. Pagkatapos mong masaktan, pagkatapos mong mabigo, matututo kang magsarado. Takot ka nang magbigay ulit, takot ka nang magmahal ulit, takot ka nang maging mabait ulit. Kasi baka maulit lang. Pero alam mo ba, hindi kasalanan ang maging mabait. Ang kailangan mo lang ay maging matalino sa kabaitan. Kwento ni Paulo, isang lalaking sobrang generous. Lahat tinutulungan, lahat inaasikaso, kahit hindi siya tinutulungan pabalik. Hanggang sa isang araw, nasunog siya. Burnout, emotionally drained. Akala niya solusyon ang pagiging cold-hearted. Pero habang tumatagal, hindi siya mapalagay. Sabi ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang itigil ang pagiging mabuti. Ang kailangan mo lang ay maging matatag sa kabutihan mo. Maging mabait pero may boundary. Maging mapagbigay pero marunong magsabi ng hanggang dito lang. Maging maawain pero hindi pa alipin. Kasi kapag tinigil mo ng maging mabait, parang tinatalikuran mo rin yung parte ng sarili mong mabuti. Pero kung matututo kang maging mabait, nang may respeto sa sarili, doon mo mararanasan ang Stoic version ng kalayaan, inner peace. Ang Stoic ay hindi nagtatanim ng galit. Hindi rin siya nagpapaapi. Ang Stoic ay marunong magpatawad, pero marunong ding lumayo ng may dignidad. Ito na yung huling leksyon ng buong serye. Bumalik ka sa sarili mo. Kilalanin mo ulit kung sino ka. Isulat mo lahat ng bagay na nagpapasaya sa'yo noon.
Ibalik mo yung mga hilig mong naiwan. Maging curious ulit sa buhay. 2. Gumawa ka ng hangganan. Hindi lahat ng kumakatok papasukin mo. Hindi lahat ng humihingi ibibigay mo. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay nasa pagtanggi. 3. Alagaan mo ang isip mo. Mag-meditate, manahimik, maglakad sa labas. Sabi ni Marcus Aurelius, "Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul." Hanapin mo yung katahimikan na hindi kayang ibigay ng iba. 4. Magpatawad ka. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kapag bitbit mo ang galit, ikaw rin ang nakakulong. Kapag binitiwan mo, ikaw ang lumaya. Balik tayo kay Mara, Rico, Ella, Lara at Paulo. Lahat sila dumaan sa pagiging sobra magbigay. Lahat sila nawala sa sarili. Pero lahat din sila bumalik. Hindi agad-agad. May mga gabing iyak lang talaga. May mga araw na paulit-ulit nilang tinatanong, "Worth it ba?" Pero sa dulo na-realize nila, oo, worth it. Kasi doon nila natutunang maging buo. Ang Stoic philosophy ay hindi lang tungkol sa pagtiis, kundi sa pag-unawa na ang kapayapaan ay nasa loob mo lang pala. Hindi mo kailangang habulin sa iba, kasi ikaw mismo ang pinagmumulan nito. Ngayon, kung nararamdaman mong sobra ka nang nagbibigay, ito ang panahon mo para tumigil, huminga at bumawi. Tigilan mo ang pakiramdam na kailangan mong patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng pagbibigay. Tigilan mo ang paniniwala na kailangan mong masaktan para mapatunayan na totoo ang pagmamahal at simulan mong paniwalaan na sapat ka kahit wala kang ibinibigay ngayon kundi sarili mo lang. Sabi ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kaya bantayan mo kung ano ang iniisip mo tungkol sa sarili mo dahil doon mo binubuo ang bagong ikaw. Hindi mo kailangang tumigil magmahal. Ang kailangan mo lang ay matutong magmahal ng hindi nawawala ang sarili. Dahil sa dulo, ang taong marunong magtira para sa sarili, siya yung kayang magmahal ng totoo. Ang tunay na kabutihan ay hindi sukatan ng kung gaano karami ang ibinigay mo, kundi kung gaano mo minahal ang sarili mo habang nagbibigay.